COMSEC. The reason why we're here today is to talk about safety and convenience of our commuters. That's why napag-isipan ko na come up with the Magna Carta for the commuters. Now, when I say commuters, I'm talking about commuters sa air, sea, and land. But recently, napansin ko maraming mga aksidenteng nagaganap sa ating mga kalye. As a matter of fact, a few days ago, may pumunta sa programa ko sa radyo na hindi naman pasahero yun, pero siya ay may-ari ng isang karinderya at binunggo ng isang bus company. And everybody knows here na I think last year, a few months ago, nag-inspect ako sa mga bus terminal para makita kung kumusta na ba yung estado ng mga buses natin in terms of safety and convenience for the passengers, and they all failed. And nagbigay ako ng guidelines, mga dapat natin gawin, pero it seemed to me na hindi nasusunod yun. Palagi na lang tayo nakakarinig, palagi to, na ang bus nakadisgrasya o nadisgrasya dahil nawala ng brake. Let's start 2024. Florida bus in Bontoc Mountain Province, 14 deaths, fell into a ravine. Nawala ng brake. 2018, Joycel Express bus in Makati, 19 injuries. Nawala ng brake. 2020, Pitbull bus in Makati, 13 injuries. Nawala ng brake. 2023, Ceres bus in Hamtic Antique, 17 deaths. Nawala ng brake. 2024, Nissan passenger bus in Quezon City, 3 deaths. Nawala ng brake. Ito lang yung konting na research namin sa Google. At I'm sure marami pa rito na hindi recorded. Siguro by the hundreds na. And I'd like to acknowledge the President, Senator Mark Villar. Thank you for coming, Senator Mark Villar. Bakit palaging nangyayari ito? Mga bus, passenger bus na nawawala ng brake. Today, let's get into the bottom of this. Ano yung pinaka-root of the problem? There must be a problem here. Bakit palagi sa mga bus? Bakit sa mga passenger cars? Bakit sa mga private cars? Bibihira. Wala pa ako napakinggan ng mga kaibigan ko, kakilala ko, kasama ko sa trabaho na nawala ng brake. Palagi talaga yung mga passenger bus. Bakit? Ano meron? Saan tayo nagkulang? Pag-uusapan natin to at gawa natin ng remedyo. This has to stop. If you notice, dati, meron tayong mga aksidente sa dagat. Thank God, recently wala na. And I would like to thank the Philippine Coast Guard because inatasan ko sila na make sure bago pumalaot ang mga bangka ngayon, hindi sila overloaded. And ginagawa naman ng Coast Guard yung kailang trabaho. That's why wala na tayo na disgrasyang bangka na babalitaan. Sana po tuloy-tuloy na po yun. Now, dito muna tayo sa mga bus. Bakit? Marami mga bus na nawawala ng preno. Is it maintenance? Yes. Pero before maintenance, yung build ng mga bus o pagkabili, tatanungin ko sa, I think, DOT or LTFRB, paano ba ito mga bus na binibigyan po ng prangkisa? Are they brand new or are they surplus sa ibang bansa na converted, dumadaan sa Subic, converted from right-hand drive to left-hand drive? At kaya pagdating doon sa conversion, hindi maayos. Kaya naapektuhan yung mechanical hanggang sa mapasok dito yung problema sa brake. Yusek Ortega. Magandang umaga po, Senator Tulfo at Senator Villar. Unang-una po, napakaseryoso po ng mga nailatag nyo po, and sa parte po ng DOTR, we take 100% po yung concern that you have raised on the matter. Sisimulan ko po lang po muna sa ating kasamahan from LTFRB at saka sa LTO to start po muna yung answering the questions that you have raised. Attorney Robert Peig po, Your Honor.
Robert Peg? Yes, sir. Good morning, Senator Tolfo. Good morning, Senator Villa. Sa hanay po ng LTFRB, yung mga bases po na nag-a-apply po ng prangkisa, ang requirement na po ay mga brand new po yung kailangan pong maipasok po sa prangkisa po, Your Honor. Since when po ito mga brand new dapat? Mula po nung 2017, naglabas po ang DOTR po ng department order. Tapos po, So May- 2017, forward, puro brand new na itong mga buses. Ito yung mga lumang buses ang mga ang mga discussion. So ito yung mga converted ata, tama? patungkol po, Your Honor, po doon sa... Yes or no lang po. Yes or no lang. Yes, Your Honor. Okay, so what are you doing about it? Ito So- yung palagi na didiscuss. Ito yung mga converted, right? Surplus galing sa ibang bansa at pumapasok. Dati, So anong plano niyo po dito? dati po, Your Honor, napapayagan po, pero dahil nga po dito sa Public Transportation Modernization Program, ang requirement na po ay bago po yung units, brand new po yung units. At ang... Paano niyo po nalaman na brand new po lahat ng units ngayon ng mga bus company like DLTV? How do you know na walang mga lumang bus doon na 1990 pa o 2001 and dati right-hand drive yun at kinonvert lang sa left-hand drive? Paano niyo nalaman? Bale po, sa hanay po ng LTFRB, Your Honor, nagdedepende po kami doon po sa year model po na nakalagay po doon sa Certificate of Registration po na ini-issue po ng LTO. So lahat ng mga units ng mga bus nila doon sa certificate of registration nakalagay kung anong year and model. So therefore, lahat ng mga buses, public buses, special papuntang probinsya, 2017 upward sila. Are you sure walang 2015 yan? Are you sure walang 2010? Meron naman po kasi yung year model limitation po, Your Honor, ay 15 So ibig years. sabihin meron. Meron po, Your Honor. Okay, so meron pa rin mga converted dyan from right-hand drive to left-hand drive. Yes o no lang po? Sa ngayon po, Yes o no lang po? wala na po, Your Honor. No, meron. How do you account ng mga early 2000 laganap yung pagpasok ng mga buses from Japan, Taiwan, ano pa ba itong mga bansang ito, na from right-hand drive converted to left-hand drive. Yun yung mapanganib. Yun yung mga nagkukos ng accident. Kasi i-convert mo yun eh. Sometimes hindi maganda ang conversion, bumibigay yung mga brakes. Mechanical problems. These are all mechanical problems but mostly brakes. So dapat, yung mga converted na mga buses, pace out nyo na yon. Kasi human lives at stake here. Your Honor, if I may. Yes, sir. Simula po nung 2013, Your Honor, naglabas po ang Department of Transportation na ang year model limitation na po ng mga buses po natin ay 15 years. Okay. Opo. So halimbawa po kung 2013 model ka na po, hanggang 2018 na lang po yung po pwede pong marehistro ka as public utility. Sino po vehicle. nagmo-monitor dito? Time po, Your Honor, ni Meron bang strict monitoring para masunod itong binigay niyong kautusan? yes, Your Honor, meron naman po dahil yearly po may tinatawag po kaming confirmation of units kung saan po ito po yung tinatransmit po namin sa LTO na ito po ay covered pa po ng year model limitation at may kaukulang prangkisa po, Your Honor. Okay, then answer me. Kung ganun, bakit ito mga lumang bus? Hindi naman ito mga bago, mga lumang unit ng mga bus company. Palagi nagkakaroon ng mechanical problem. Ano po sa tingin yung nangyari? Ano po sa tingin yung naging problema ang dahilan? Dapat by now nakapag-imbestiga na kayo. Dapat nakapagbigay kayo ng mga recommendation, nakapag-pass na kayo ng mga memorandum order para maiwasan itong mga aksidente ito. Sunod-sunod. Every single year, meron at meron na didiscussion na boss at ang dahilan ay mechanical at nawalan ng brake. And I don't want to hear this kasi kung talagang ginagawa nyo lang po ang trabaho ninyo lahat, wala tayong mababalitaan na boss na walang brake. And I commend LTFRB and LTO na tuwing undas, full force kayo sa mga bus terminal para mag-inspect. Pero after undas,
nagsisitaguan na kayo sa inyong mga lungga. So anyway, go ahead, answer the question. Sino po doon?